At inaamin ko sa sa makapangyarihang makapangyarihan Diyos Diyos at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong ko nagkasala sa sa isip, isip, sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga namumuno sa ating bayan, sa ating bansa. Ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ganyan din ang mga may sakit. At tulad nila Leon Sian, Alona, Teresita, Sister Terry, Nanay Feli, Reg, Kuya Mario, Roger, Julie, Julian, Kalusugan, Sister Eva, Lerma, Chris Akim. Pagdasal din natin ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong liapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo po at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng angkan ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan, tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaba ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaba ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaniningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaba ng tipan. Sa bukid ng Jaar, namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin.
Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan poon, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangakong ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating ng Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay, nasa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. Lahat ng makahipon nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkapagaling na ginawa ni Kristo sa napakaraming tao. Sinabi ko pong napakaraming tao sapagkat saan man siya pumunta, dinudumog nga po siya ng mga tao. Sa lungsod, sa nayon, sa kabukiran, lahat pumupunta sa kanya upang mapagaling niya. At lahat nga daw ng humipo, kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan, ay binigyan niya ni Kristo ng kagalingan. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko lang, sa napakaraming mga taong ito na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo na hindi niya tinanggihan sa mga hinihingi nitong kagalingan, ilan kaya sa mga ito ang tunay na sumampalataya sa Kanya? Ang tunay na tumanggap sa Kanya? Ang tunay na nakita at tinanggap siya hindi lamang bilang Mesiyas na nakapagpapagaling ng may sakit, kundi Mesiyas na nakapagbibigay talaga ng kaligtasan, kagalingan ng kaluluwa. Sapagkat yun naman din ang mahalaga sa Panginoon, di ba? Ang pananampalataya ng mga tao. Tamang sabi ng Panginoon, siya'y naparito, hindi para sa mga malulusog, kundi para sa mga may sakit. Pero alam po natin pare-pareho kung sinong partikular na may sakit ang tinutukoy dito ni Kristo. Hindi lamang po ito yung may sakit sa katawan, kundi yung may karamdaman sa kaluluwa. Yung karamdaman ay dinudulot ng pagkalayo sa Diyos o ng kasalanan. And so I wonder, ilan kaya sa mga ito ang tunay na sumampalataya? Ang tunay na nagbagong buhay at tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. Ang totoong nagpakabuting tao pagkatapos ng eksenang ito. Sapagkat kung hindi, anong silbi
nito kung hindi na tinanggap si Kristo. Gumaling nga sila pero mamamatay din naman sila. Ang buhay na walang hanggan ay bibigay lamang sa taong sumasampalataya talaga. So ilan kaya talaga sa kanila ang sumampalataya? Malapit na naman ang Kwaresma, mahal na araw. Kung idudugtong natin yung tanong, ilan kaya sa mga ito ang nandun man lang para tahimik na sumuporta kay Kristo? Na habang siya'y nagbubuhat ng kanyang krus, nakita man lang niya isa sa mga taong ito. Nakatulad ng mga kababaihan ng Jerusalem ay nananaghoy para sa kanya. Dinadamayan siya sa paghihirap niya. Ilan kaya sa mga ito ang nandoon? O ilan kaya sa mga ito ang kabaligtaran ay wala roon? Worse, ilan kaya sa mga ito? Hindi lang yung mga gumaling kundi yung mga nakasaksi ng pagaling. Yung mga kamag-anakan ng gumaling. Ang sumisigaw, patayin niyan, ipako sa krus yan. Nakalulungkot di ba kung ganyan? Alam po ninyo, sigurado ako, alam ni Kristo na hindi lahat ng mga taong ito ay sasampalataya sa Kanya. Pero, pinagaling pa rin niya sila. Nagbigay pa rin siya ng grasya. Kung paanong sa parable of the sower, yung mga hasik nagsaboy ng binhi. Kahit na sa mga matitigas, madamo, madawag, at mababatong lupa. Alam naman niyang hindi tutubo. Tumubo man, sandali lang at mamamatay lang. Pero nagsabog pa rin siya ng binhi sa mga lupang yan. Kung paanong ina-entertain din naman ni Kristo ang mga tanong sa kanya ng mga eskrib at pariseo. Gayong alam naman niyang ang pinakapakay ng mga ito'y masilo lamang siya. May maipintas, may maibintang lang laban sa kanya. Kung paanong bumalik din naman si Jesus sa kaniyang mga kababayan, kahit na alam niyang hindi naman ito sasampalataya o tatanggap sa kanya, huwag na tayong lumayo. Bakit tinawag pa rin niya si Judas? Kahit na alam niya, ito'y magkakadulo sa kanya. Nagsasayang ba siya ng grasya? Hindi. Manapa, sumusugal siya. Sumusugal siya na mga biyayang ibibigay niyang ito ay makatutulong para makapagbago ang tao. Tandaan po natin ang Diyos ay nangungusap sa atin sa maraming mga bagay, pero madalas nafo-focus ang ating pansin na nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kinakalabit tayo. Yun ang madalas na sinasabi sa atin. Mentras malaki yung problema, baka sinasabi pa nga natin, dinadagukan na yata ako para magising ako. Huwag sanang ma-focus lamang diyan sapagkat nangungusap din ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga biyaya niyang ibinibigay sa atin. Upang mas lumutang ang kanyang pagmamahal sa atin. That despite our unworthiness, nandun ang blessing niya. Yun ay dapat na kalabit, dagok sa atin para makonsensya. Napakamahal na mahal ka ng Diyos. Napakamahal na mahal ako ng Diyos. Dapat na akong magbago. Hindi niya deserve. Nasaktan ko siya. Ang pinaka hindi deserving na saktan natin ay yung taong pinaka nagmamahal sa atin. So sino bang pinaka nagmamahal sa atin kundi ang Panginoon natin? Hindi siya deserving. Nasaktan natin dahil sa mga kasalanan natin. Kaya sana kaugnay pa rin ito,
Huwag natin mabilis na pupulaan ang ating kapwa. Kung sa palagay natin ay wala pa rin pagbabago nangyayari sa buhay nila. Sa kabila ng mga ginagawa nila. Halimbawa, nagsisimba, nagnonobena, nagdarasal. Pangunahin po kasing pintas. Kahit na mga Katoliko rin, halimbawa sa mga nagdedebosyon sa mahal na pong Nazareno, translasyon, sa mga nagnonobena sa simbahan, sa mga nagpuprosesyon. Translasyon, eka ng translasyon, prosesyon, eka ng prosesyon, nobena, eka ng nobena, ganun pa rin ang ugali. Tama, hindi dapat kinukonsente yung ganon. Hindi dapat inaayunan yung ganon. Mali talaga. Na hindi nakikita sa ating buhay ang ating mga pagsamba, ang ating pagkatigdebosyon. Sapagkat ang ating mga pagsamba, ang ating mga pagdedebosyon dapat ay sumusunod lamang sa ating mas malalim na sanang relasyon sa Panginoon. Pero anong malay natin? Well, sigurado rin naman na kahit sa mga pagdedebosyon na yon, ay nagbibigay rin ng grasya ang Panginoon kahit na hindi karapat-dapat yung mga taong nagdedebosyon. Sapagkat sumusugal ang Panginoon na kung paano kapag tayo nangungumpisal, pinapatawad niya tayo at sumusugal siya. Kahit na alam niyang pwede tayong magkaasalang muli. In fact, kahit na alam niyang yung kinumpisal natin ay pwede natin gawin uli, nagpapatawad pa rin siya. Dahil sumusugal siya na pwedeng yung mga ginagawa natin yan sa kabila ng ating baluktot na pamumuhay ay magiging daan pa rin upang tayo magbago. Lalo pat kung sa pamagitan ng mga pagdedebosyon na yan ay bibigyan niya tayo ng mga grasya na ating papakinabangan o mararanasan. Kaya sana mga kapatid, ma-appreciate natin ito. At sana matularan din naman natin. Maliwanag ang sabi sa ating banal na kasulatan, nagawa natin ng mabuti ang mga kahit na gumagawa ng masama sa atin. Hindi to the point of course na tayo paabuso, pero yung makapagsugal din tayo tulad ng Panginoon na sa kabila ng kanilang ginawa ay magpapakabuti pa rin tayo, tatratuhin pa rin natin sila ng may respeto, gagawa pa rin tayo sa kanila ng mabuti, sumusugal tayo, na pwedeng makita nila ito. At yun ang magbunsod sa kanila upang makapagbago. Ngayon, hindi man nila makita, sila na ang siyang magdadala. And at least, hindi man nila makita, darating ang pagkakataon na ito'y panghihinayangan nila. Na sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, naging mabuti pa rin tayo sa kanila sapagkat nagbigay tayo ng tsansa na sila'y makapagbabago pa. Kung hindi nila ito tingnan, hindi nila ito ma-appreciate, sila na at wala nang iba ang pwede nilang sisihin. Sarili lamang talaga. Ito sana ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kahit noon pa man, sa kabila ng hindi ko pagiging karapat-dapat, pinagpapala mo pa rin ako, iniintindi mo pa rin ako, itinuturing mo pa rin akong tunay na anak mo. Salamat Panginoon, naway mamutawi sa isip at puso ko ito upang ito ang siyang
pangunahing magbunsod sa akin at tuluyan ang magbago, na mas magpakabuting tao na sapagkat mahal na mahal mo ko at sobrang mo akong mahal para ikaw ay saktan ko. Tulungan mo rin po ako na maging katulad mo sa mga taong nahirapan akong pakisamahan sa buhay. Hallelujah! Sa mga taong nakagawa sa akin ng mali, sa mga taong nakasakit ng aking puso, siya ay muling babalik sa atin. Tulungan mo pa rin akong maging mabuti. Ay muling Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Makikita ng lahat ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo. Makikita rin nila ang kabutihan mo. Kahit nasayangin pa nila ito, darating ang pagkakataon ay pikat man nila ang kanilang mga mata. Makikita at makikita nila ang sakripisyo, ang naging kabutihan mo sa kanila, na sinayang nila. Hindi ikaw kundi sila ang magdadala. Kaya huwag kang manghinayang. Hindi ka nagsasayang ng kabutihan. Kahit na ang ginagawan mo ng kabutihan ay gumawa sa iyo ng kasalanan, hindi masasayang yan. kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa mga butil na humitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, tinaning mga bunga, ang katasay naging galang, pinagpagura na lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak, tayo'y babanyuhay, pinagpaguran na lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, hiwaga ng pag-ibig, handog sa ating lahat, upang maging palunas ng pusong naghihintay, pinagpaguran na lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, pinagpaguran na lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalobong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa libuling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala na yumao na. Kasama si Joyce, Tasing, Louie, Miguel Arsenio Serio, Emer, Dionga Maria Jose, Dito Eric Sos, Dito Persico Diosa, Goring, Aja Dante, Sally, Enrique, Rodolfo, Alan, Larry, Fredo Mark, Ricky, Morio Isca, Benjamin Nelly, Noemi,
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan.
Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao at sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luha ay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din tayong matulungan at maipromote natin ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Lazaret. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig
ay walang siramis. Pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig na walang